bagsak talaga yung programang pabahay sa ilalim ng Marcos Jr. Mula 2022, ibinibida na ng Administrasyong Marcos Jr. ang housing program nito para raw solusyonan ang lumalaking bilang ng informal settlers sa bansa. Pero ayon sa Urban Poor Group na kadamay, hindi raw sapat ang alokasyon ng gobyerno para sa programang pabahay. Para sa taong 2026, aabot sa 4.76 billion pesos ang pinagsamang budget ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at National Housing Authority o NHA. Ayon sa kadamay, lubhang kulang ito para sa 8.2 milyong Pilipino na walang sariling bahay. Kulang na kulang siya kasi ang sinasabi mismo ng DSUD, nagkakalaga ang pabahay nila ng worth 1 million. Kung itatimes natin yan doon sa tinatarget na Marcos na dapat makakapagtayo ng 1 milyong pabahay, 1 taon pa lang, 1 trilyon yung kailangan. At napakalayo nitong 4.76 billion na inalat na budget o proposal para sa 2026. Sa datos ng DSUD, may backlog ang gobyerno na 6.5 million housing units. Pero sa kabila ng bilyong-bilyong pondong inilaan na sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Marcos Jr., nasa 140,000 housing units pa lang daw ang naipapatayo ayon sa kadamay. Isa si Lisa Fria sa mga apektado ng hindi epektibong serbisyong pabahay. Aniya, dahil sa mahirap na proseso ng aplikasyon sa pabahay ng gobyerno, napilitan ang kanyang pamilya na tumira sa pinagtagpi-tagping bahay sa Bulacan. Pumunta pa kami ng Malolo, ayaw kami bigyan ng barangay clearance at hindi daw pwede ilagay yung pabahay. Ayun, nagtyaga kami dito. Na di kahit na maliit lang kubo lang, pinalaki namin. Yan, ganyan lang, baro-baro lang. Bukod sa kakulangan ng pabahay ng gobyerno, hindi rin abot kaya para sa maralitang Pilipino ang bayad sa mga ito, paliwanag ni Doringo. Karamihan po ng mga maralita ay walang trabaho na regular. Pag hindi ka nakapagbayad, mapapaalis ka rin. Dagdag ni Doringo, private contractors ang binabayaran ng gobyerno para magtayo ng mga pabahay, kaya nagiging mas mahal ang bayarin sa mga ito. Yung programang pabahay ni Marcos mismo ay hindi sagot dun sa lumalalang krisis ng kawalan ng katiyakan sa paninirahan dahil nakabalangkas pa rin siya ng negosyong pabahay. Para sa katulad ni Lisa, karapatan naman ng bawat Pilipino na magkaroon ng marangal at ligtas na tirahan. Hiling nilang bigyang pansin ito ng pamahalaan. Gusto namin po makaalis kami dito. Bigyan kami natitirahan para lang sa mga anak ko. Adrian Puse, kasama sina Rosana Maliksi, Althea Torres, Vince Lucilio at Michelle de la Cruz, nag-uulat para sa Alab.